actually, mahilig ako sa mga... May kahiligan ako sa ano eh, yung parang realistic. So, nag-resort ako sa mga, alam niyo kung alam niyo yung site na Best Gore. So, doon yung nangyari yung mga totoong executions, kung... May version kaming ganyan nung panahon ni King. Chaotic. Basta yun, may website nun, as in primordial YouTube pa na era. So, parang collection nga siya ng mga pinapatay. Parang gano'n na nga, accidents, or literal death, binunod sa ulo, ina-assassinate, na-crush ng something. Doon ako nakapasig, hindi ko lang bakit eh. Hindi ko lang kung nakakap yun ang psyche ko, pero curious talaga yun, morbid curiosity na lang. And dahil dyan, unang ko dyan na movie, siguro masabi, is a Serbian film. Naparod nyo na yun? Narinig ko. Lagi pa. Lagi sinasadya siya ng pag film enthusiast, gano'n ka na ito. Panoodin mo to. Pero loaded yung pelikula. Very loaded yung pelikula. Na binansya sa iba't ibang countries kasi gano'n siya ka-graphic. Siguro kung ikwento ko ba kahit yung pinaka-plot lang yan. Sure. So, pinaka-plot point lang nun, yung lalaki, yung main character. Nakakatawa ka yung first scene ng movie. Sa part sila, yung babae lalaki, yung main guy. Kasi isang babae na parang, medyo promiscuous yung suot. Mamaya, napalabas sila, haligan. Sa back alley lang ng bar, sa US to eh. Or US or something, mamaya, job siya. Tapos niya yung babae. And marireveal na bata yung nanonood nun kasi nakita niya, yung main guy, pala siya dati. At napakarod niya nakakita niya yung secret tapes ng tatay niya ng trabaho niya dati. Kasi yung guy, dahil renowned siya sa mga scenes, yung parang siya, lalaki. Kinontak siya ng isang producer, di ba? Kasi kilala yung main guy na malaki yung niya eh. Malaki niya. Kinontak siya, and kahit hindi niya alam ko, gipit siya sa pera eh, yung family niya, kasi may asawa at anak siya. Kinuha niya in secret. Tapos, basta hindi ko na yung mga super details. So, yung isang scene, basta hindi na siya chronological eh. Yung nangyari, parang very illegal na na producer yung nag-hire sa kanya. So, ang pinapagawa sa kanya is makipag sa minor, teenager. Hindi, parang yung na scene na yun eh. Kasi parang lola, as ino-offer niya yung anak niyang, or whatever, na 14 years old. Basta pera. Oo. Ayaw na lalaki. I quit. Tapos mamaya, bigla may injection sa kanya. Ano nangyari? Pampatulog. Hindi, parang na knock-out siya. Ayun, nangyari yung nangyari. Kasi sa isang scene siguro, parang nasa hospital yata. Yun ang scene doon, naka-chain yung babae. Lapit yung lalaki, yung main guy. Kasi siya, naka-house pa rin. May nag-administer na doktor na yung babae. Yung ganawa, unang bayo. So may nagiging violent eh. Diba? Slap, normal lang yun sa sila, parang sobrang ecstatic na na kung ano na lang ginagawa. Nangyari, ginagano niya, binubugbog na niya. Tapos arouse pa rin yung babae. Arouse yung lalaki lang. Yung babae. Parang well aware sa nangyari. Akala yun, normal na scenes lang. Pero nangyari, parang set siya papatayin doon. Kill the woman! Ganun yung producer. Kinuha na machete yung gayo. Ginagano niyo, hinahatak niya ng gano'n hanggat matanggal yung ulo. Pero kaya pa rin niya yan. Siguro, last two, yung producer may pinakita sa kanyang movie. Na parang parang siyang very grainy na movie. Parang showcase sa kanya. Nangyari doon, may nanganak na babae. Tapos may guy doon na siya yung nag-give birth. Tapos mamaya, ang ginawa ng lalaki, niya yung baby. Jesus Christ. Gano'n siya kalala. As ang tawag ng producer, Yung sobrang realistic ng portrayal na pinasok talaga. Ay, hindi naman implicated, pero nakita mo off-scene na billboard na lalaki, tapos ginagano na lalaki yung belt niya. Ano ba kaalala ko? Tapos umiiyak yung baby, tapos lalaki na suka. Tapos yun, dinaroga siya ulit. Ang tawag ng director, infant gumanon siya, parang tuwang-tuwa pa siya eh. Parang brand new discovery eh. Parang na-cure niya yung cancer eh. Siguro ang pinaka-last, sa dulo na to eh. Sige. Yung guy gusto niya tumakas. So ang ginawa niya, in-injection na niya yung doktor nag-administer ng gamot. Tapos tulog. Tapos mamaya na-injection na siya ng isang lalaki. Kasi nakaalala ko to eh. Tapos parang sila sa parking lot. Next scene is parang sa parking lot. Tapos may trapal, may tarp. Tapos may cloth. May sa cloth na yun, ilalim nun, dalawang katawan. Isang malaki, isang maliit. So hindi mo masabi kung sino yun.
ano nangyari, pinafilm pa rin siya. Kasi na-influensya siya ng Mamaya, yun, kinakapit niya yung nasa left. Tapos mamaya, dinirect siya na mag-move sa right. Tapos, midway, habang inaano niya yung maliit, pinakita ko sino yung nasa left. Asawa niya. Yung sa right, anak niyang lalaki. Pinipenetrate niya. Tapos parang yun, ha? Ano niya, o... I mean, ano lang, talagang kinakaltad niya lang. Oo. Hindi naman pinakita. Hindi pinakita. Implicated na alam mo kung saan, pero hindi yung... Kasi nakatakip eh. Kita mo na lang. Dahil sobrang nadroga nung lalaki, wala na siyang ano. Hindi na malayan. Wala, basta may butas lang, gano'n. Oo, tapos na yun, nahimasmasan siya. Tapos tinry niyang in-escape. Alam ko na... basta natakas siya. Ayun, na-free. Tapos yung babaeng in-injection niya ng yung droga. Meron siyang hawak na pipe na dugo-dugo. Tapos yung nurse's dress niya, dugo dito sa may area na yun. Anong nangyari doon? Yung babae sarili niya gamit yung pipe na yun. Till vaginal bleeding siya at nag-bleed out siya doon siya namatay. Next scene, inuwi niya yung family niya. Tapos, they could not live with the fact na nangyari yun. So, ang ginawa nila... Nadroga din yung asawa sa kayong anak na lalaki. Na pampatulog. Naka-sedate? Naka-sedate. Kasi yun, tinakas niya. Sila, nasa bahay na sila ulit. Ito na yung pinaka-final scene. Anong nangyari doon? Contemplate sila na magpakamatay na sila kasi hindi na malive yung nangyari. So yun. Alam ko, ewan ko single bullet lang na magkatabi ulo nila. Binaril. Bang, patay. Tagos dahil kasi. Tagos, patay sila. Tapos mamaya, biglang may pumasok na mga lalaki. Patay na yung unang producer. Pinatay ng main guy. Basta may kinoment siyang something about it. Tapos, 3 lalaki yun. Tapos yung isang producer na bago. Sabi ng producer, start with a little one. Tapos nag-unzip pants yung mga kasama yung lalaki. Necrophilia na. Tapos yun, din. Grabe, top niyang film. Di ko ma-recommend na i-watch ng kahit sinong tao. Anong ini-invoke? Shock. Hindi, I mean, siyempre, naman, ikaw nag-film ka. Ang pelikula, laging may ini-invoke na feeling yan sa manonood. Na, siyempre, pag gagawa ka ng pelikula, may gusto kang pumukaw. Doon sa viewers mo. So ito, siguro ang gusto niya pakita lahat, everything is all about sex. Oro. Regardless kung anong motive nung pera, romance. Mukha bang more art yung gusto mangyari ng director? Hindi ko ba napapanood? Para sa mga yun, rich. Kasi underground yun eh. Parang kasi, tawag doon, yung sex, parang siya instinctual habit ng tao eh. Isipin mo, lahat, pag nung unang panahon na unang pa lang ng mga tao, unang nagkamalay, may nagturo pa sa kanila. Parang yung sa humanity ng tao na pag you've reached a certain age na right ka na, kaldat ka. So parang naging ganun, yun sa base sa kwento ni Benzo. Parang naging ganun gustong i-portray na na ang daming facet nung na from ewan ko, pinakita siguro doon sa pelikula yung romantic o yung family down to the morbidity nung Lumalala eh, tagal na rin yun eh. Pero may copy pa rin ako ng HD eh. Tayo? Reaction video. Hindi ko tinago. Open media siya sa torrent. Sige pa ba, ikwento ko yung isa? Kasi pero ewan ko, fascinating. Ewan ko sa'yo kung imaginative kang as in graphic yung ako naiisip ko pa lang. Grabe na. I mean, dami ng feeling sa akin ngayon. Na-imagine ko siya, but I guess nga talaga din ng yung capacity ko kaya niya na absorb ng kakapan. Pero nandun yung pag sa akin, siguro pag pinanood ko doon nandidiri ako sa pinapanood ko pero I can't stop looking. Hindi mo alam ano mangyayari next. Hindi yung morbid curiosity. Yung parang ayoko nang panoorin pero nakatingin pa rin ako. Make it stop.